Nakangati ang bibig ko para dumaldal, pero di bali ng mapanis. When we reached Manila, sumama agad ako sa mga kasamahan kong doktor at di na makapagpaalam maski kay Feby na malungkot lang akong sinundan ng tingin. We had a connecting flight to San Isidro after almost half an hour. I felt bad not being able to say goodbye kahit sa kanya lang, pero wala naman akong magagawa. For the next month, I was informed na successful ang PEDSA facility na gusto ng San Isidro. At the same time, my seniors informed me na napili ako, kasama sina Ika at iba pa sa mga physicians na pupunta sa malaking ospital sa Manila, kaya ang saya ko. Nay! Nay, good news! I screamed while dancing when I got inside the house at napaturon ang nanay mula sa pagtatahi at halos batuhin ako ng tsinelas niya. Peste ka? Aatakin ako sa iyong bata ka eh. She hissed kaya't mas tumawa ako at halos tumakbo na. Wag mo akong batuhin. Nay, may good news nga ako. Masayang sabi ko at lumingon. San ba si tatay, Nay? Sigaw ko at maya-maya, lumabas na si tatay sa kusina. Bakit, Francesca? I said. Tumayo sa harapan nila. Ay, ewan ko sa yung bata ka. Iling ni nanay. Dami mong kalokohan, nagtatahi ako eh. Sige na, wag naman KJ. Nguso ko at namewang. Say, maganda si Francesca. Bumusangot sa akin si nanay, kaya ngumuso ako at nagpa-cute kay tatay at natawa siya. Naiiling at binulungan na si nanay kaya't napabuntong hininga ito. Sige na nga, o siya. Siniko niya si tatay at sabay silang nagsalita. Maganda si Francesca. Hala, ano yan? Bakit tunog na pipilitan? Dapat proud kasi kayo sa anak ninyo, magandang to. Maganda ka, Francesca. They said with a bit of a cheerful tone. Kaya't natawa na ako at pinuksan ng envelope sa harapan nila bago ipinakita. Sa malaking ospital na ako sa Maynila magtatrabaho. Nay? Tay? I exclaimed happily at natawang napatay ang dalawa. Yakap-yakap pa kaming tatlo habang tumatalon sa tuwa. Naging abala ako sa nagre-refer ng mga pasyente ko sa colleagues ko sa ospital at nagpa-goodbye party pa ang heads para sa aming papunta sa Maynila. Kaya emosyonal at masayang naging party. Inihatid ako ni nanay at tatay sa airport nung araw ng alis ko. Palagi kang tatawag ha, Francesca? Baka kapag may lalaki ka noon, kalimutan mo na kami. Ani nanay kaya't napaghalpak ako ng tawa at niyakap sila. Naku nanay, tatay, ako pa ba makakalimutan kayo? Bisita po ako palagi sa inyo kapag bakasyon ko. Promise. Tawag ako palagi tapos papadala ko ha. Wag na anak. Ayan na naman sila. Sige na po. Tutulong ako kahit anong mangyari. Kaya rin ako papuntang Maynila para sa atin. Kaya papadala ako. Bawal tumanggi. It was hard being away from my parents. Naiyak pa ako sa biyahe pero wala naman na ako magagawa. I am working for my parents and for myself. Gusto ko maging successful para hindi nahihirapan ng pamilya ko kakatrabaho. Sinundo kami ng shuttle bus sa airport papunta sa ospital. They will also provide us with units at bongga nga talagang ospital. Golden City General Hospital. It was written in bold, big and golden letters. Puro salamin ng ospital at malaki talaga, kaya nakakamangha. Sabi nila isa to sa mga pinakamalaking ospital sa syudad, kaya ang swerte ko nga naman. Itinur kami ng staff sa ospital sa araw din yon. I was filled with excitement at nang hinayaan na kami nitong mag-ikot muna at i-familiarize ang ospital, naiwan akong mag-isa. Siyempre, hindi naman talaga ako isasama nila, Ika, kaya ako lang talaga. They gave us IDs kaya may permission ako paikot. Nasa second floor pa lang ako napansin ko ang PEDSA ward. I walked towards it, smiling upon seeing the soft pastel colors of offices. May mga bata ring naroon kaya't gumaan ang pakiramdam ko. I will be a pediatrician. I am claiming it. Good noon, Doc. A nurse greeted kaya't gumiti ako at tumango. Good noon. Have a good day. I greeted and she smiled and left. Inikot kong tingin sa pasilot na mangha sa itsura nito. Mas malaki talaga at sosyal kesa rin sa dati kong ospital. Pang high class sigurong pasyente rito. Napunta ako sa kabilang parte ng hallway at nabasa ko na sa OB ward na ako kaya mas naging interesado. I saw ladies outside a certain clinic. Ang iba malaki ang tiyan at ang iba mukha pang mga dalaga. OB. I noticed and walked closer to it. Sisilip lang sana out of curiosity pero nanlaki ang mata na makitang pangalan sa labas. Dean Jericho Galco, RN, MD, OR, Gynae. Hala? I covered my mouth in shock. My heart pounded in excitement.
Hindi ko alam kung bakit pero nakaupo ako sa tabi ng isa. Hello, pogi ng OB ano? I said and her eyes widened. Mukha pa siyang dalaga, kipis pa ang tiyan. Oo, she whispered back. Huwag kang maingay ha. Di talaga ako sure kung buntis ako, pero papacheck up lang para sure at saka ano, kasi ang gwapo eh. Sabay kaming nagkatawanan doon at bumulong siya. Para alam mo na, kapag buntis, edi kay Doc ako maglilihi para gupings din ang anak ko. Tama yan, maglilihi tayo sa AFAM. I giggled at nag-appear kaming dalawa, natatawa. Ikaw, buntis ka rin ba? Ilang buwan na yan? Baling niya sa tiyan ko kaya't nagitlakot na pahawak doon. I stopped but then thought of something. Parehas lang tayo, papacheck up pa muna. I said at gumisi siya at tumango. First time mo ba? He asked and I nodded. O, paregister ka muna ron. She pointed the nurse station sa may harapan lang. Paregister ka kasi yung doc minsan hindi umiimik masyado. Seryoso eh. Kainis nga pero gwapo naman kaya kaya kong patawarin. We laughed at halos itulak niya na ako sa nurse station. At ako naman tong si Gaga, nagparegister nga. Wala naman akong ginagawa, kaya nakipila rin ako. Nakakatuwa tong babaeng kausap ko, kaya nalibang ako. Pagkaraan lang ng halos 15 minutes, pumasok na si Jericho at nang mapag-isa. Nanahimik kaya ngumuso ko at napaisip. Anong ginagawa ko rito? I stayed there for a while. Tinatanggal ang ID para itago at akmang tatayo na para lumayas, pero lumabas ng kausap ko at ginitian ako. Gwapo talaga, sis. Hampas niya sa akin. Pasok ka na. Medyo masungit as always si Doc, pero gopings. Ingat lang at baka bigla kang mga naksakilig. I was chuckling as I bid goodbye but I fixed my hair. Inayos kong kulay dilaw kong dress at ang bangs ko bago diretsong pumasok sa clinic. The familiar scent of him filled my nose when I got inside. Naabutan ko siya nakatungo sa papel niya. His hair is wavy and slicked back on his head. Wearing a formal black dress shirt inside with 2 unbuttoned buttons on top with his white overcoat. Sa bulsa ng coat niya may ballpen at logo ng ospital. I caught him moistening his lips with his tongue and clicked his neck. Do you have an appointment? He asked coldly. Hindi ay nagkangat ng tingin kaya ngumisi ako. Yes, Doc. I said formally at mas mabilis pa sa 4:00 siyang nagkangat ng tingin. Nakita ko na paayos bigla ng upo. Parang nalilito. Francesca? He called and I smiled. Naglakad papunta sa upuan sa harapan niya. Galing mo naman po, Doc. Kabisado mo agad ang pangalan ng pasyente? I said with a smile at nakita kong pagsasalubong ng kilay niya. What are you doing here? I almost laughed hysterically when he stuttered. Papa-check up? I answered innocently and he licked his lower lip, brushing his hair. This is an OB clinic, Francesca, he explained. Malalim ang gatla sa noo and I nodded, looking around. I know, I answered and stared at him. Then why the heck are you here? He asked. Halos gusto na ata ako ipatapon palabas kaya ngumuso ako. Wala lang, papacheck up lang kami ng baby ko. Madrama akong humawak sa tiyan ko at napatawa nang mahulog na si Jericho ng tuluyan sa swivel. Francesca's POV. Wala naman, papacheck up lang kami ng baby ko. Madrama akong humawak sa tiyan ko at napatawa nang mahulog na si Jericho ng tuluyan sa swivel. Never pa ako nakatawa ulit ng ganito kalakas. Nakita ko kung paano pang mauntog ang noo niya sa lamesa niya pagkahulog niya. What? Nakita ko ang pagkurap niya kaya nga ngumuso na ako. Pinipigilan ng tawa para lumabas dahil mukha akong tanga, natatawa-tawa, gayong nahulog na nga ang tao. Ayos ka lang? Tanong ko. Tumayo pa habang hawak ang tiyan ko. Sinisilip siya pero nanlalaki lang ang mata niya habang sumusulap sa tiyan ko. You're pregnant? Tanong niyang muli. Parang di naniniwala kaya tinaasan ko ng kilay. Aba, oo naman, Doc. I smiled. Sa tingin mo ba, papasok ako sa clinic mo na hindi sure? Nawalan ako ng mens kaya feeling ko talaga malakas ang loob ko. May laman na to. Napasigaw ako sa gulat nang nagkukumahog si Jericho na tumayo mula sa lapag. Hinatak ang swivel niya bago naupo at inabot ang calendar sa gilid ng table niya. When was the last time you had your menstruation? He asked. Nakatitig at naglilipat ng buwan pero mas naisip lang. Ako kaya? Sabat ko na nakita. Natigilan siya. Naiwan sa ere ang kamay niyang papalipat na ng calendar at biglaan akong nilingon kaya ngumuwi ako. Kalma lang, Doc. Grabe yung paglingon ng ulo mo ah. Baka mas stiff-neck ka. Mean by what? I am not the father? He asked, his forehead creased.
Nakita ko ang pagsasalubong ng kilay ni Jericho. At mukha siyang iritado, kaya kumurap-kurap ako. Ha? Galit ka ba? Anong hindi ako? Pumirmi ang labi niya. Anong ibig mong sabihin? What? My brows raised. You were thinking na ikaw? Why? Akala mo ba ikaw lang, Francesca? His voice roared, kaya napaayos ako ng upo. What? I asked innocently. I am the father. He told me at napatitig ako sa kanya at biglang napahaglalpak ng tawa at umiling-iling. Tawang-tawa pa pero matapos ang ilang segundo kong tawa ron, seryoso pa rin ang mata ni Jericho. Madiin ang titig niya kaya't suminghap na ako at napatikim. Seryosong seryoso ah. Do I look like I'm joking around? His jaw clenched kaya hinawi-hawi ko ang buhok at umiling. Nako naman, Doc Falcon. You don't accept me to go around broken-hearted because of you, correct? Like I said, we had a great experience way back in America, kaya tinry ko sa iba. Francesca, he called me seriously. Dean Jericho, I started off. Nagtagisan kami ng titig na dalawa. Palaban ako kaya hindi ako nag-iwas at maya-maya, napasinghap na lang siya at maring pinikit ang mga mata. At ilang saglit lang, unti-unting iminulat ng mata. My heart pounded loudly when I saw that intense jet black eyes staring at me again. Who's the father? He asked me seriously. Si Jonathan, ang hari ng dinibdibang lupa ng San Isidro? I answered with a cute smile. He gritted his teeth after cursing at kinilabutan ako dahil ang hot ng tunog ng pagmumura paggaling sa kanya. Hoy, don't curse too much, that's bad. I said to distract myself from praising him. Is that your boyfriend? Malamig na Jerichong tanong, pero ramdam ko kung anong disgusto roon. Gigil na gigil, Doc? Napaisip ako, tumawak pa sa chin. Hindi eh, I smiled. He stood quickly from his swivel, slamming the table. Nagulat ako at napakurap-kurap sa kanya. Who was that then, Francesca? Diin ni Jericho na sabi, habang mariing nakatitig kaya't nagkibit balikat ako. Fling ko lang, Doc. I answered and his red lips parted. Tumiim ang panga niya at napahawak sa sentido niya. Mariing napapapikit. You! He cursed under his breath. Hindi matuloy-tuloy ang sinasabi. You still weren't sure you're pregnant, right? Tinitigan ko siya at nakita ko. Seryosong seryoso kaya't natatawa na talaga ako. Pero pinarumi ko ang labi at sumulyap sa calendar. My menstruation's delayed, Doc. What do you think that is? Kaya, ano? I asked with a smile on his side. Bumaning sa pintuan at nagsalita. PT. You have to take a PT. Ay? Need pa ba? Diretso na ultrasound. Bell, ang PT, he exclaimed. Hindi na need, Doc. Kulang na lang mapabunghalit ako ng tawa sa sinasabi ko. Gusto ko ultrasound agad. Gusto ko nang marinig kung visible ng heartbeat ang baby ko. Belinda, ang pregnancy test. Sigaw na Jericho ng malakas. Halos lumabas na ang litid sa leeg kaya't napatalon ako. Biglang sumabog ang pintuan at may babaeng pumasok. Nanlalaki ang mata. Doc? She gasped. Give her a pregnancy test. Walang preno niyang sabi at tinuro ako. Okay, Doc. May nagpapaschedule para ng appointment mamaya after lunch. She will be my last patient. Ani ang salubong kilay. Po? Nakita ko ang panlalaki ng mata ng babae. Biglang tumakbo kung saan, kaya't napatawa na ako. Kalma lang, Doc. Ako lang to. I said but he glared at me. Tayo, babae. He commanded. Ha? Tumayo. He hissed kaya bigla ako napatayo at inayos ang bangs ko. Okay, ayan na, kalma. Tawa ko. Ayan na, nakatayo na. Tapos? Go inside. He pointed the bathroom somewhere on his office kaya't naglakad ako habang nag-aayos ng damit na suot. Sumunod din sa Jericho. Dumating ang babae na may inabot na 2 box ng PT. Miss, ito na. Salamat. Ilan yan? Dungaw ng bugnod na sa Jericho sa akin. 2, Doc. Give her 5. He commanded kaya't nanlaki ang mata namin ng babae. Hoy, OA ah. Okay na tong 2. I exclaimed and he glared at me and glanced at the lady. Belinda, bigyan mo siya ng 5 PT. Malamig ni Jerichong utos at nang mawala ang babae, pinalo kong braso niya. Napaka-overreacting mo naman, Doc. I hissed. Go inside. He opened the bathroom and pushed me. Pumasok ako pero nagulat ako nang pumasok din si Jericho kaya't nanlaki ang mata ko. Uy, bakit ka sasama? Gagong to? I will pee on this, right? Why do you have to? As if I haven't seen it naked. Francesca?
Malami ang sagot ni Jericho, kaya nag-init ang pising ko at tinirap siya. Suminghap ako sa gulat na magtamang katawan namin sa biglang pagbeat ko sa kanya, pero umirap lang ako sa kanya. Usong privacy ano, Doc? There is no privacy in here, Francesca. Irita niyang sagot. Not as long as I see the results. Labas, Falcon? I pointed the door and he smirked, throwing me a mocking look. No! Isa, labas! Utos ko. Matalim siyang tinitigan but instead of surrendering and going out, nakipagtitigan din siya sa akin pabalik. Umabante siya ng isang hakbang. Ang lakas ng tibok ng puso ko habang umuurong ako papalayo sa kanya. Nagkatitigan kami. Nagbabato ng maitim at matalim na titig. Sa bawat hakbang ni Jericho, aatras ako ng isang hakbang. Isang atras ko pa natanto ko, nasa pader na ako ng banyo. Kumuyom ang kamay kong may hawak ng piti nang tumama ng bukong likod ko sa malamig na tiles ng banyo. He took another step and we're much closer from each other. I felt his breath touch my nose. Isang angat ko lang ng ulo na salubong ko ng mata niya. Sayang naman, he smirked. Wala ka ng hakbang papalayo sa akin, babe? Asshole? Sabi ko sa mahinang boses. Sadly, I am. Sabi ni Jericho at tinilaan ang ibabang labi niya. Tinaas ang kamay niya. Dumampi ang palad niya sa tile sa gilid ng ulo ko habang itinataas niya ako. Narealize ko kung gaano siya katangkad para kulungan ako ng ganito. I silently complimented his face while we are this close. I have not seen him for months but he still has this charisma around him. He has this undeniable appeal na maaari mong literal na lumuhod sa harap niya sa instant. Natuto ka na talagang makipaglaro sa mga lalaki ngayon, ha? Sabi ni Jericho sa baritonong mahinang boses. Siyempre, no? I smiled sweetly at him. Sinasalubong ng walang takot ang kanyang mata. I learned from the expert. You. Francesca? Tawag ni Jericho na binasa ang mapapulang labi niya. Can we talk about this? Para saan pa? Tanong ko sabay taas ng kamay para hawakan ang batok niya. Nakita ko kung gaano siya kahirap lumunok habang nakatitig sa labi at mata ko. You made me sleepless for months now. Dapat mong tanggapin na responsibilidad para dito. Akin ka, Francesca. Ani ang seryoso kaya natawa ko. Mas sinaplos ang kanyang batok. Kailan pa? Tanong ko. Hindi ako naging sayo, Doc. That night you gave yourself to me. You're mine. He pointed out, his hand found its way to my waist. Pumirmi doon. Marahang pumipisil kaya't natatawang sinuklay ko ang buhok niya sa may likod. I own myself, Doc, hindi ikaw. I licked my lower lip sensually, and I saw how his distracted eyes followed it. Tsaka akala ko ba kakalimutan na? Bakit ngayon ikaw nagto-throwback dito? Francesca. His eyes followed him again. Let's talk about it. About what? My brows raised. And what for? I'm already pregnant. I will take responsibility then. Ani ang seryoso kahit nanlaki ang mata ko at mahinang natawa. Ayos ka lang? Di makapaniwalang sagot ko. This isn't yours. But you're mine, Francesca. Umigting ang panga ni Jericho. Binaba ang ulo para hulihin ang labi ko at sakupin to. I was so stunned at his sudden moves, I was frozen in my place. He bit my lower lip, his one hand touching my jaw. Kiss me back, babe. He whispered and was about to kiss me again nang may narinig kaming bumagsak at sabay kaming napalingon at nakitang sekretary niya ata na gulantang sa aming dalawa doon. Ala, sorry, Doc, she gasped, panicking in shock. Dali-daling dinampot ang nahulog ng mga piti, kaya mabilis kong tinulak palayo sa akin si Jericho na napaatras din. Nagkatinginan kami pero sabay na nag-iwas at tumikim. Nag-init ang pisngi ko. Inayos ang buhok ko at nang sulyapan ko si Jericho, sinuklay niya ng daliri ang buhok at tahimik na namulsa at naglakad papalabas. Help her use that all. Ana Jericho sa secretary na tumango sa kanya. When he left, I was blushing so hard. Napasulyap sa akin ang sekretary at gumiti. Alam, ma'am, kayo po palang girlfriend ni Doc. Ngisi niya kahit nanlaki ang mata ko at umiling ng marahas. Inangat pa ang kamay sa ere. Hindi I gasped. Strangers kami. She gave me a weird look and laughed. Nako ma'am, huwag ka nang mahiya. Dapat nga proud ka kasi si Doc yan eh. Hindi ko pa ata siya nakikitang ganyan kadikit sa babae. Nasaan na yung ibang PT? I cut her off and she gave it all to me. I was frowning while using it all. Binasa ko ang instructions para sundan ang gagawin at dahil lima yon parang wala akong maipang ihi sa akin. Para nag-backfire sa akin ang kalokohang tuwa.
At ngayon mukha akong dehydrated habang inaantay ang result. Is she done? Ana Jerichong sumilip sa pintuan ng banyo. Tinaasan ko siya ng kilay na mayawang ang nilahad ang nakahilerang pitis sa may gilid. Oo, feeling ko lalaki ang baby namin ni Jonathan, I said, and when he cursed and almost ran towards me to check on it, naiiling na iniwan ko siya sa loob ng banyo, pumunta sa may couch. Yes! He screamed inside the bathroom. Napairap ako sa hangin, humalokip-kip habang inaantay siya. Inunahan ni Jericho ang sekretary niyang palabas at nanlalaki ang matang sinulyapan ako. Francesca, it's negative. He sounded delighted and I pouted. Ang saya-saya? Reklamo ko at nangingising may ginawa siya sa desk niya at lumapit sa akin. Iniangat ang papel para ipakita at nanlaki ang mata ko na makita nakasulat sa diagnosis kuno niya sa akin. Negative? The heck, Falcon? I hissed and he grinned mischievously. Dinikitan pa ng tape ang papel na yon at napalo ko siya nang basta na lang niyang idikit sa noo ko yon. Jericho? I growled and took it away from my forehead. Nakagat-kagat na lang ang labing ginulo ang buhok ko bago maling bumalik sa desk niya at may isinulat na naman akong ano, kaya nailing ako. I am not sure kung matatawa ako sa kanya o maiinis o kikiligin. Pwede bang all of the above? Nagtatakang nagpabalik-balik ng tingin ng sekretary niya sa akin at kay Jericho na nakatungo sa desk niya at nagsusulat kaya't nagkibit balikat na ako. Nagutuman ang alaga ko. I told her instead kaya't napatango-tango ulit siya. Mukhang namamalig nung napabalik ang tingin kay Jericho na mukhang kinder doon na may kung ano-anong isinusulat. Ngayon ko lang siya nakitang hyper, ma'am. She said in a small voice kaya tumango ako at tumawak sa tiyan ko. Ganyan siya kapag nalipasan, I said, and I chuckled when she left, looking weird out what's happening. Sa Jericho naman mukhang walang pakialam sa mundong umalis na ang sekretary niya. Nung patayo na ako sa couch, mabilis siyang pumunta sa akin at nagabot ng papel. It's a joke, you know? I said. It's a prank. I'm the greatest prankster, diba? Ngisi ko pa. Pero parang wala na sa Jericho na pake na itinuro ang papel. I know it now. Here, take this, he said with a cheery voice, making me look at him again. Is this Mr. Yellow or a kid? Ano na namang kalokohan to, ha? I asked, glancing at the paper. Reseta ko. You will take it for healthy body. He said kaya't binasa ko yun at lumuwa ang mata ko sa nabasa sa reseta niya. RX, kiss Jericho, take 3 times a day. Or more. Umawang ang labi ko at mabilis siyang nalingon. Tumaas ang sulok ng labi niya sa akin at nagsalita na. That's for free. You can even take one right now. Aniya. Basta na lang nagnakaw ng halik sa akin, kaya napatili ako at napatakip ng bibig. Ikaw? Jericho Falcon? I exclaimed. And when I saw him trying to steal more, kumaripas na akong patakbo palabas. I knew for a fact he would run after me, kaya inikot ang tingin at nang makakita ng mga nurses, nakisabay ako sa kanila. At nang makalagpas na, mabilis akong lumingon sa likod. At nakita ko nakasimangot si Jericho. Iniikot ang tingin pero naglaho na ako. I laughed evilly nung naiwala ko siya. Nakikisabay pa ako sa nurses, na nililingon akong nagtataka, kaya ngumiti ako ng matamis at kumuway. Hello? Sorry sa pakikisabay, I said. Hello po, doktora? Ani ng isa kaya ngumiti ako at tumango. Bago pa lang po ako rito, sagot kong nakangiti. First day ko to. Wow, kaya po pala bago kayo sa paningin namin? They all smiled at me. Saang department po kayo? As of now kasi sa consultation pa lang, but I'm on my way to the pedia department. Naway pagpalain. Ngiti ko pa. Oo yan, doktora. For sure po, nasa pedia ka na soon. Tamang-tama't marami pong mga kids doon. For sure, mag-enjoy po kayo. I'm looking forward to it. I'm Francesca nga pala. I introduced myself and when they introduced themselves to me, gumaan lalo ang loob ko. What a nice working environment. Isa ito sa hinihiling ko kapag nagtatrabaho. Having good and inspiring people around your workplace helps more in working efficiently bukod pa syempre sa sweldo. Kapag masaya ka sa trabaho, palagi kang inspired pumasok. Luckily, nakasalubong ko ang head na nag-tour sa amin sa araw na yon. Sinabi niyang iahatid niya na kami sa tutuluyan namin dito sa Manila, kaya nakaalis na rin kami sa ospital at di na ako makikita pa ni Jericho. Nagkukwentuhan sina Ika at ang mga kasama niya sa biyahe patungo sa tutuluyan namin, pero ako nanatili lang nakatitig sa daan. Tahimik na namamangha sa nakikita sa paligid. Ang galing! Maganda pala sa Maynila.
Ang daming malalaking building at mga shopping malls. Walang ganito kalaking mga establishmento sa San Isidro. Maliit lang din ang ospital namin doon at ang pinakamalalaking pamilihan lang ay ang Tiangge sa bayan. Kapag may free time talaga ako, mag-iikot ako dito sa mga mall at baka makahanap ako ng magagandang damit o kahit ano na pwedeng ipasalubong sa mga magulang ko. Dumating din kami sa building na sinabi ng head. Dala-dala ko ang maleta ko, pumasok kami sa lugar at nung akala ko'y maliit lang sa labas, bongga pala sa loob. Feeling ko nasa isa akong sikat na hotel. May mga tao sa lobby at sa may reception, mukhang mga yayamanin. Your rooms will be in this floor. Binigyan niya kami ng key cards. The management decided to give you all your own rooms. Simple kumpara sa malalaking kwarto at penthouse, pero pwede na sa inyo at magiging komportable kayo. Salamat po. I smiled while saying that. The management wanted you all to be comfortable while working here, since you're one of our aces and you deserve a good treatment. We are honored to have you all. The executives, some of our professionals, has their own unit, and the units above yours. Nang umalis siya, excited na nagsialisan, sina Ika. They almost ran to the elevator kaya't sumunod ako. Hindi man lang nila kinakausap, nakangiti at nang pumasok sila, pasunod na sana ako, pero mabilis akong hinarang ni Ika. Ops, next ride ka na. She smiled. Sarcasm was written all over her face. Ha? Kasya pa naman. Overload na. One of her friends said at nabakas ko sa mukha nilang ayaw nila ako makasabay doon. Kaya tahimik akong tumango at saglit umatras para maisa rin lang ang pinto ng elevator. I was sad and disappointed. Alright? Wala na nga ako ibang kasama rito kung hindi sila, kaya I was somehow expecting we could be good friends, or what? Pero sa pinapakita nila ngayon, wala na talagang pag-asa. It's okay, Francesca. You're better off alone. Hindi naman sila kawalan. I told myself, smiling. They're lost. I was frozen on my place when I heard a voice. Isang hawak sa bewang ko. Nakita ko sa refleksyon sa elevator ang nasa tabi ko. Jericho? Mabilis ko siyang nalingon at sumulyap siya sa akin. Ang malamig na matay tila'y kinakabisadong mukha ko. Don't mind them, it's their loss. He shrugged, making me frown. Anong ginagawa mo rito, ha? I asked. Tinanggal ko ang kamay ni Jericho sa bewang ko pero parang walang ibinalik na lang yon. Mas ipinarami pa. You think you can escape from me? He asked, tilting his head to look at me. Not after you scared that shit out of me, Francesca. It's a prank, you know? I rolled my eyes. Pinaulitan ang kamay niya sa bewang ko. At saka wala namang tayo, diba? Ano ngayon if ever nabuntis nga ako sa ibang lalaki? Bakit? You taught me how casual a make love can be. Francesca. His eyes softened, sighing and staring at me. I was an asshole, I know. It was a mistake on my part. It's a mistake, Dr. Falcon. I brushed his hand from my waist. We were two consenting adults and it was casual. I know. Mali ako kasi akala ko may ibig sabihin yon. I like you, Francesca. He stopped me. I was lying if I tell myself I wasn't moved by that. I was lying kapag sinabi kong di ako naaapektuhan sa sinabi ni Jericho sa akin. Naparunok ako at napatitig siya sa akin. Ang kanyang itim na matay malamig man kapag una mong tititigan, may kung anong itinatagong emosyon kapag nagtagal. He sighed, brushing his hair frustratedly. I thought I was just attracted to you. At alam ko namang maganda ako, Jericho. I smiled at him, and his jaw clenched, nodding my head. Of course, you're beautiful, Francesca. Damn beautiful. He looks like he is doomed. And I cannot get you out of my head. My mouth formed an O, and he nodded, gulping. Eh di magpalit ka ng ulo? I said with a smirk, and when his mouth parted, saktong bumukas ang elevator kaya kekending-kending pa akong pumasok habang hilihilang bagahe ko. Nang nakapasok na ako, nakatulala lamang si Jericho sa akin. Pinindot ko ang close para isara, pero nakahabol siya. Pinindot ang floor at kagad akong siniksik.